Narito ang tanawin ng taglamig mula sa ikasyam na palapag ng isang lumang apartment complex noong Soviet sa Minsk, Belarus, ang malamig na katotohanan na bumabalot sa pamilya. Katerina, kailangan mo nang magdesisyon. Wala na tayong ibang mapagpipilian. Ang mga salita ng kanyang ina ang nagpahukos sa ulo ng kanilang kaisa-isang anak. Sa kanyang kamay, hawak niya ang litratong kakadating lang, isang estrangherong lalaki mula sa Pilipinas. Ang pangunahing tauhan ng kwento ngayon ay isang batang babae mula sa Belarus na hindi pa kailanman umaalis sa kanyang bayan. Para sa kabuhayan ng kanyang pamilya, nagdesisyon siyang magpakasal sa isang lalaking hindi niya kilala, isang Pilipino. Dati, may mga pangarap siya, ngunit ang biglaang pagkawala ng trabaho ng kanyang ama at ang paglala ng kanyang sakit ay nagpilit sa kanya na isantabi ang lahat. Pagkalipas ng 2 taon, isang araw, bumisita ang kanyang mga magulang mula sa malayo sa Pilipinas. Nang makita nila ang kanilang anak, bigla silang napaupo sa sahig at umiyak ng walang humpay. Ano ba talaga ang pinagdaanan ng pamilyang ito at paano niya natagpuan ang pag-asa mula sa kawalan ng pag-asa? Ngayon, makinig tayo sa kanyang kwento. Magandang araw sa inyong lahat, ako si Katerina. Ipinanganak at lumaki ako sa Minsk, ang kabisera ng Belarus. Ang Minsk ay isang sentrong lungsod sa maliit na bansa sa silangang Europa na tinatawag na Belarus. Ito ay puno ng mga kulay abo na apartment na itinayo noong panahon ng Soviet. Sa taglamig, ang temperatura ay bumababa hanggang 20 degrees Celsius, isa itong napakalamig na lungsod. Ngunit para sa akin, ito ay puno ng maiinit na alaala. Nakikita sa apartment namin sa ikasyam na palapag, malapit sa Lenin Avenue. Si Andre, ay matagal nang nagtatrabaho sa isang pabrika ng makinarya na pinapatakbo ng Estado, isa siyang bihasang mekaniko. Si si Svetlana, ay nagtatahi malapit sa palengke. Ako ang kanilang kaisa-isang anak. Dahil ipinanganak ako ng matanda na sila, ako lang ang kanilang anak at ang tanging pag-asa. Mula pagkabata, mahal na mahal ako ng aking mga magulang. Katerina, isa kang espesyal na bata. Ikaw ang aming ipinagmamalaki, laging sinasabi ni Ama habang hinahaplos ang aking ulo. Maliit pa ako, mahilig na akong mag-ayos ng buhok. Sa elementarya, ang pinakamalaking kaligayahan ko ay ang tirintasin ng buhok ng aking mga kaibigan. Sa high school, hinahasa ko ang aking kasanayan sa pamamagitan ng pagkulay sa buhok ni Ina. Nang magtapos ako ng high school, tiyak ko na ang landas ko, maging isang sikat na hairstylist. Ngunit hindi maluwag ang kalagayan ng pananalapi ng aming pamilya. Bagamat pangarap kong mag-aral sa isang sikat na beauty school sa Moscow o St. Petersburg, ito ay isang pangarap na hindi ko maaabot. Kaya, pagkatapos ng high school, nagsimula ako magtrabaho bilang serbidora sa isang cafe sa Minsk. Naghahatid ako ng mga plato sa araw, at sa gabi, nag-aaral ako sa isang pribadong beauty academy, nag-iipon ng pera. Ang layunin ko ay makaipon ng sapat sa loob ng 2 taon para makapasok sa Moscow Hair Academy. Tuwing gabi sa aming maliit na silid, pinag-aaralan ko ang mga hairstyle mula sa Paris Fashion Week sa pamamagitan ng mga online na video. Nagsasanay ako hanggang hating gabi sa aking lumang mannequin head. Nag-iipon din ako ng karanasan sa pamamagitan ng libreng pag-aayos ng buhok ng aking mga kasamahan sa trabaho. Katerina, may talento ka talaga. Kapag sumikat ka, bigyan mo kami ng diskwento sa pagpapaganda, ha? Laging pabiro ni Daria, ang aking kasamahan. Masaya ako. Bagamat mahirap ngayon, naniniwala ako na unti-unti akong lumalapit sa aking pangarap. Gayunpaman, nagsimulang gumuho ang lahat. Ang pabrika ng makinarya na pinagtatrabahuhan ni Ama ay biglaang nagsara. Dahil sa pagbabago sa patakaran pang-ekonomiya ng gobyerno, naputol ang tulong pinansyal at 500 manggagawa ang nawalan ng trabaho sa magdamag. Ayos lang, Katerina. Makakahanap si tatay ng ibang trabaho sa lalong madaling panahon, sabi ni Ama. Ngunit sa edad na asista, hindi madaling makahanap ng bagong trabaho. Lumipas ang 1 buwan, at pagkatapos ay 2 buwan, ngunit wala pa ring trabaho si Ama. Mabilis na naubos ang aming ipon, at lalong bumigat ang kapaligiran sa bahay. Lalo pang nagpadagdag sa problema, nagsimulang lumala ang diabetes ni Ama, isang sakit na halos 20 taon na niyang dinadala. Isang gabi pag-uwi ko mula sa trabaho, nakita ko ang kamay ni Ama na nababalutan ng benda. Tay, anong nangyari? Wala yan. Maliit na sugat lang. Ngunit pagkalipas ng 1 linggo, hindi pa rin gumagaling ang sugat. Dahil sa komplikasyon ng diabetes, mabagal ang paggaling ng sugat, bulong ni Ina.
Katerina, lumalabo na rin ang mata ni tatay. Kailangan na siyang dalhin sa ospital. Ngunit kasabay ng pagkawala ng trabaho ni ama, nawala rin ang kanyang medical insurance. Ang gasto sa ospital at ang buwan ng gamot ay lumampas na sa kalahati ng kita ng aming pamilya. Nagsimula akong mag-double shift sa cafe, nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi at naglilinis sa isang kalapit na coffee shop tuwing weekend. Hindi na ako makapag-aral sa beauty academy. Kailangan kong tipirin ang matrikula para pantulong sa pamilya. Lalong lumalayo ang aking pangarap, ngunit bilang kaisa-isang anak, wala nang iba pang makakapagsustento sa pamilya kundi ako. Isang malamig na umaga, dumating ang sakuna. Tumawag sa akin si Ina, nag-aalala. Katerina, bumagsak si tatay. Umuwi ka na agad. Nagpaliwanag ako sa may-ari ng cafe at nagmadaling umuwi. May ambulansya sa labas ng apartment. Si ama ay iniakyat sa stretcher dahil sa hypoglycemic shock. Matinding pagbaba ng asukal sa dugo. Ang oras sa emergency room ng ospital ay parang impyerno. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang doktor at tinawag kami sa consultation room. Sa tingin pa lang sa mukha niya, alam kong hindi ito magandang balita. Ang renal function fungsi ng bato ng pasyente ay 15% na lang. Kailangan siyang magsimulang magdialysis agad kung hindi nasa panganib ang kanyang buhay. Bukod pa rito, malubha na rin ang diabetic retinopathy. Halos bulag na ang isang mata at mabilis na lumalala ang isa pa. Sa sandaling narinig ko ang salitang dialysis, parang nagyelo ang puso ko. Magkano po ang gagastusin sa gamutan? Tanong ni Ina sa nanginginig na tinig. Ang dialysis ay 3 beses sa isang linggo, 4 na oras bawat sesyon. Ito ay humigit kumulang 20,000 rubles sa isang buwan. Idagdag pa ang gamutan sa mata at mga gamot, aabot sa 30,000 rubles sa isang buwan. 30,000 rubles. Ang buwanang kita lang ng aming pamilya ay 15,000 rubles lang. Nakaupo kami ni Ina sa malamig na sementadong silya sa pasilyo ng ospital. Sa sandaling iyon na naranasan ko sa kauna-unahang pagkakataon ang bigat ng salitang kawalan ng pag-asa. Nag-apply kami para sa pautang sa bangko ngunit tinanggihan kami dahil wala kaming collateral. Humingi kami ng tulong sa lahat ng aming kamag-anak ngunit lahat sila ay umiling, sinabing mahirap din ang kanilang kalagayan sa buhay. Pasensya na Svetlana, may utang din kami, sabi ng aking tiyo habang tumalikod. Sa loob ng 1 linggo, sinubukan namin ang lahat ng paraan, ngunit wala kaming nakitang solusyon. Dito na tumawag si Aunt Olga na nakatira sa Poland. Svetlana, narinig mo na ba ang tungkol sa international marriage? May isang bansang tinatawag na Pilipinas. Ang mga lalaki roon ay naghahanap ng mapapangasawa mula sa ibang bansa. Kapag nagpakasal ka, magbibigay sila ng malaking halaga ng pera. Nang gabing iyon, habang nakaupo kaming mag-anak sa aming maliit na hapagkainan, maingat na nagtanong si Ina. Katerina, sinabi ni tita na. Sa sandaling iyon, alam ko na kung ano ang nais sabihin ni Ina. International marriage. Nakapanood ako ng mga kwento sa TV tungkol sa mga babae mula sa Ukraine o Belarus na nagpakasal sa mga dayuhan. Ngunit palagi itong kwento ng iba. Ina, pasensya na Katerina, pasensya na talaga. Pero wala na tayong ibang paraan, umiyak si Ina. Kung hindi ikaw, wala nang iba. Ikaw ang aming kaisa-isang anak. Ang 3 salitang iyon, kaisa-isang anak, ay mabigat na bumabagabag sa aking dibdib. Kung mayroon lang sana akong kuya o ate, hindi ko sana mararamdaman ang bigat ng pasanin na ito. Ngunit ako lang ang meron sa pamilya namin. Sa loob ng 1 linggo, hindi ako nakatulog. Paano na ang pangarap ko? Ang pag-aaral sa Moscow? Ang pangarap kong magkaroon ng sariling salon sa Minsk? Tumingin ako sa labas ng bintana at umiyak ng umiyak, ngunit ang imahe ng aking ama na nakahiga sa higaan ng ospital ay hindi mawala sa aking isipan. Pasensya na anak, ang tinig ni ama ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Sa wakas, nagdesisyon ako. Ina, pupunta ako sa Pilipinas. Sa sandaling sinabi ko ito, niyakap ako ni Ina at umiyak ng walang imik. Pasensya na, Katerina. Pasensya na talaga. Ayos lang. Sisiguraduhin kong gagaling si tatay. Nang gabing iyon, inayos ko sa huling pagkakataon ng aking mannequin head sa aking silid. Ang mga larawan ng Paris Fashion Week na nakadikit sa dingding, ang mga hairstyle magazine na nakolekta ko, at ang lumang notebook na nakasulat ng pangarap na salon ni Katerina. Bawat tunog ng paggupit ay parang pagputol din sa aking pangarap. Ngunit ako ang kaisa-isang anak. Ako ang tanging pag-asa, ang tanging suporta ng aking mga magulang. Kaya, nagdesisyon akong pumunta sa Pilipinas, isang estrangherong bansa sa kabilang panig ng mundo.
Ang isang linggo pagkatapos ng aking desisyon na pumunta sa Pilipinas ay mabilis na lumipas. Sa tulong ng agency na ipinakilala ni Aunt Olga sa Poland, inihanda ko ang aking pasaporte, birth certificate, medical certificate at visa application. Habang naghahanda ako ng bawat dokumento, naramdaman ko na ito ay tunay na nangyayari. Ang unang taong nakita ko sa video call ay si Marco Reyes. Sa screen, siya ay isang 36 na taong gulang na lalaki na may simpleng itsura. Kumusta, Katerina? Ako si Marco Reyes. Mayroon akong maliit na hardware store sa Imus, Cavite sa Pilipinas, sabi niya sa di gaanong matatas na Ingles. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit wala akong masabi, hello. Sa totoo lang, hindi mahalaga kung sino siya. Ang kailangan ko lang ay isang paraan para iligtas si Ama. Nangako ang agency ng mabilis na proseso, ang pagkuha ng mga dokumento ng kasal mula sa Belarusian Embassy at ang pag-apply para sa Philippine visa ay natapos lahat sa loob lamang ng 3 linggo. Sa panahong ito, nagpadala ng bahagi ng bayad para sa dialysis ni Ama si Ginoong Marco Reyes. Dahil dito, nakapagsimula si Ama ng emergency dialysis. Nagpapasalamat ako, ngunit kasabay nito, mabigat ang aking pakiramdam. Kailan ko kaya mababayaran ang perang ito? Isang gabi bago ako umalis, nag-empake ako sa aking silid. Isang maliit na suitcase, ilang damit, isang photo album, at isang lumang aklat tungkol sa hairdressing. Tiningnan ko ang aking silid. Ang aking kabataan ay naiwan ng buo rito. Ang mga larawan ng Paris Fashion Week sa dingding, ang mannequin head na ginagamit ko sa pagsasanay, at ang notebook na naglalaman ng plano ng buhay ni Katerina. Tumingin ako sa labas ng bintana ang tanawin ng kalye ng Minsk na may bumabagsak na nyebe. Paalam aking bayan. Paalam aking pangarap, sinabi ko ng tahimik, araw ng pag-alis. Sa Minsk Airport, kasama ko ang aking mga magulang. Nakasakay si Ama sa wheelchair. Humina ang kanyang katawan pagkatapos magsimula ng dialysis. Katerina, hinawakan ni Ama ang aking kamay. Pasensya na anak. Dahil sa kawalan ng kakayahan ni tatay, nagkaganyan ang buhay mo. Hindi po. Ayos lang ako. Ito ay isang kasinungalingan. Hindi ito ayos. Niyakap ako ni Ina at umiyak ng matagal. Magparamdam ka, huwag kang magkakasakit, magpakabuti ka. Opo, huwag po kayong mag-alala. Tumunog ang anunsyo ng boarding. Niyakap ko silang dalawa ng mahigpit. Gagaling po si tatay, pangako ko. Sa sandaling tumalikod ako, bumuhos ang aking luha. Hindi ako lumingon hanggang sa makasakay ako sa eroplano dahil pakiramdam ko ay bibigay ako kapag lumingon ako. Sa eroplano papuntang Pilipinas sa mahigit 10 oras na biyahe, hindi ako natulog kahit sandali. Nakatingin ako sa labas ng bintana, iniisip kung anong uri ng bansa ang Pilipinas. Magugustuhan ko ba ang pagkain? Kumusta kaya ang mga tao? Higit sa lahat, kaya ko ba talagang makasama si Marco Reyes habang buhay? Ang katabi ko ay mahimbing na natutulog, ngunit hindi man lang ako makapikit. Ang pag-aalala, takot, at pagkakasala ay nagsama-sama, bumabagabag sa aking dibdib. Ninoy Aquino International Airport. Paglabas ko ng Immigration Hall, welcome Katerina, may isang lalaking nakatayo roon, may hawak na karatula na nakasulat sa Ingles. Siya nga ang nakita ko sa video call si Ginoong Marco Reyes. Katerina, salamat sa pagdating mo. Ngumiti siya ng alanganin habang tinutulungan akong dalhin ang aking bagahe. Tumango lang ako, hindi alam kung ano ang sasabihin. Tahimik ang paglalakbay patungo sa sasakyan. Paminsan-minsan titingnan ako ni Marco na parang gustong magsalita, ngunit pagkatapos ay nagbabago ang isip niya. Pagkatapos ng halos 2 oras na biyahe, nakarating kami sa Imus, Cavite, isang maliit na bayan sa labas ng Metro Manila. Ang makikitid na eskinita ay umaabot sa pagitan ng mga lumang gusali. Ito ang aming subdivision. Tahimik dito at mababait ang mga tao. Ang bahay ni Marco ay isang 2 palapag na townhouse sa loob ng eskinita. Maliit ngunit malinis. Nakatira lang malapit dito ang mga magulang ko. Dito tayo lang 2 titira. Tumango lang ako. Pagpasok sa loob, binuksan ni Marco ang isang pinto. Ito ang kwarto mo, Katerina. Maaari kang tumira rito pansamantala habang umaangkop ka. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Sige, magpahinga ka na ngayon. Siguradong pagod ka. At tahimik siyang umalis. Nag-iisa sa silid, tumingin ako sa labas ng bintana. Ibang kalangitan, ibang mga gusali, ibang lengguwahe. Ito na ang magiging tahanan ko. Nang gabing iyon, niyakap ko ang aking unan at umiyak ng tahimik, hindi nagpaparinig sa sinuman. Sa unang linggo ko sa Pilipinas, lahat ay bago. Hindi ko alam ang lengguwahe. Ang pagkain ay ibang-iba.
Mas maasim at mas maalat kaysa sa nakasanayan ko, kahit ang klima ay iba sa Belarus. Maagang umaga, umaalis si Marco para magtrabaho sa hardware store at gabi na kong umuwi. Mag-isa ako sa townhouse, nag-aaral ng Tagalog sa buong araw. Namimiss ko ang pamilya ko sa Belarus, lalo na si ama na sumasailalim sa dialysis. Umiiyak ako tuwing gabi. Isang gabi habang naghahapunan, maingat na nagtanong si Marco, "Katerina, gusto mo bang samahan akong bumisita sa bahay ng mga magulang ko bukas? Kailangan nating bumati." "Sige." Kinabukasan pumunta kami sa bahay ng kanyang mga magulang. Ito ay isang maliit na bungalo at puno ng mga halaman ang bakuran. Aba, narito ang aming manugang daughter-in-law. Masayang ngumiti si nanay mother-in-law habang hawak ang aking kamay. "Galing sa napakalayong lugar, sigurado akong pagod ka, pumasok ka na." Tumango lang si tatay father-in-law ng tahimik. Nag-alangan akong bumati. "Hello po." Naghanda si nanay ng maraming pagkain, adobo, sinigang, lechon kawali at mga gulay. Ngunit, dahil hindi ako marunong gumamit ng chopsticks at hindi pamilyar sa mga lasa, lahat ay naging mahirap para sa akin. Pagkalipas ng 3 araw, tinawag ako ni nanay. "Anak, baka mainip ka at malungkot ka sa bahay. Gusto mo bang tumulong sa tindahan namin?" Ang mga magulang ni Marco ay may maliit na sari-sari store, convenience store, sa pasukan ng bayan. Hindi mahirap ang trabaho, mag-ayos lang ng mga bagay-bagay at tumulong sa pag-cashier kapag may customer. Tumango ako. Mas mabuti ito kaysa mag-isa sa bahay. Kinabukasan, nagsimula akong magtrabaho sa sari-sari store ng aking in-laws. Sa simula, dahil hindi ko alam ang lengguwahe, napakahirap makipag-ugnayan sa mga customer. "May iba pa bang lasa nito?" tanong ng isang customer na nakaturo sa isang produkto ngunit hindi ko alam ang ibig sabihin. Kailangan kong tawagin si nanay. Ngunit hindi nagalit si nanay. "Ayos lang. Matututo ka rin sa paglipas ng panahon," sabi niya, at isa-isa niya akong tinuruan ng Tagalog. Ito ang gatas, milk. Ito ang instant noodles. Ito ang tinapay, bread. Pagkalipas ng ilang araw, natutunan ko na ang simpleng pangalan ng mga produkto. Nasanay na rin sa akin ang mga customer. "Ah, ikaw pala ang asawa ni Marco, di ba? Galing ka sa Belarus, tama?" "Opo." "Malamig din ba riyan sa inyo? Kumusta naman dito?" "Mabuti po." Bagamat di gaanong matatas ang aking Tagalog, mabait ang pakikitungo sa akin ng mga tao. Pagkalipas ng 1 buwan, dinala ko ni nanay sa Community Learning Center para sa mga bagong migrante. Dito, maaari kang mag-aral ng Tagalog at makahanap ka ng maraming kaibigan mula sa ibang bansa. Nagsimula akong mag-aral ng Tagalog 3 beses sa isang linggo. Marami sa klase ang mga babae na tulad ko nagpunta sa Pilipinas dahil sa international marriage mula sa Vietnam, Cambodia, Uzbekistan at maging sa Ukraine. Lahat sila ay nagsisikap mabuhay sa isang estrangherong lupa. "Ate, taga saan ka?" tanong ni Xuan Tu Huong mula sa Vietnam, Belarus. "Saan yan? Malapit sa Russia?" "Opo, halos ganoon na nga. Naging magkaibigan kami, nagbabahagi ng mga kwento at nagpapatibayan ng loob." Isang gabi, nakipag-video call ako kay Ina sa Belarus. "Katerina, kumusta ka?" "Ayos lang po ako, wala akong problema." "Maayos ang dialysis ni tatay. Nakabili na ako ng gamot sa perang pinadala mo." Namula ang mata ni Ina. "Salamat anak." "Salamat talaga. Ina, huwag kang umiyak. Ayos lang talaga ako. Ito ay isang kasinungalingan. Hindi ako ayos." Pagkatapos ng tawag, umiyak ako muli. Sa pagkakataong ito, hindi ko na napigilan ang aking pag-iyak. Sobrang hirap. Ang aking hikbi ay umalingaw-ngaw sa living room sa kabilang bahagi ng dingding. Si Marco, na nasa living room, ay nakatayo sa labas ng aking pinto ngunit hindi siya kumatok. Tumayo lang siya roon ng tahimik sandali pagkatapos ay bumalik sa kanyang sariling kwarto. Ngunit ng gabing iyon, nagdesisyon siya. Tutulungan ko si Katerina na maging masaya. Pagkalipas ng 3 buwan sa Pilipinas, isang Sabado ng hapon, habang nagtatrabaho ako sa sari-sari store, may isang lola matanda na customer ang pumasok. "Nandyan ba ang nanay ni Marco?" "Opo lola, pasok po kayo," masayang bati ni nanay. Magulo ang buhok ng lola at hawak-hawak niya ito habang bumubuntong hininga. "Aba, anong nangyari sa buhok ko? Gusto kong magpasalon, pero laging puno ang appointment nila." Sa nakita ko, hindi ko na kaya pang magwalang bahala. "Lola, gusto niyo po ako nang mag-ayos ng buhok niyo?" Bagamat alanganin ng aking Tagalog, naintindihan ng lola ang aking sinabi. "Ha? Marunong ka ba, Ineng?"
Opo, nag-aral po ako ng hairdressing sa Belarus. Tumingin sa akin si nanay, nagulat. Anak, marunong kang mag-ayos ng buhok? Medyo lang po. Sa totoo lang, hindi lang medyo. Kinikilala ang aking kasanayan sa Minsk. Umupo ang lola sa isang maliit na silya sa likod ng sari-sari store. Humiram ako ng gunting kay nanay. Sa sandaling nahawakan ko ang gunting, naramdaman ko na muling nabuhay ako sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 buwan. Maingat kong sinuklay ang buhok ng lola at nagsimulang mag-adjust ng balanse. Ang anggulo ng aking kamay, ang haba, ang layers. Lahat ng natutunan ko sa Minsk Beauty Academy ay natural na bumalik sa aking mga daliri. Pagkatapos ng 20 minuto, tapos na po. Nagbigay si nanay ng salamin. Sa sandaling nakita ng lola ang kanyang sarili sa salamin, nanlaki ang kanyang mga mata. Ha? Ako ba yan? Ito ba talaga ang buhok ko? Ang magulo niyang buhok ay naging maayos at mas naging malambot ang anyo ng kanyang mukha. Hay, salamat. Mas maganda pa sa ginawa ng salon. Nagpasalamat ang lola at umalis. Nakita ni nanay ang nangyari at tahimik niyang hinawakan ang aking kamay. Anak, may talento ka pala sa ganyan? Bakit hindi mo sinabi? Hindi ako makasagot. Paano ko ipapaliwanag na isinuko ko ang lahat ng aking pangarap para makarating dito? Nang gabing iyon, umuwi si Marco. Siguro tinawagan siya ni nanay. Tinawag niya ako sa living room. Katerina, sinabi sa akin ni mama, marunong ka raw mag-hairdressing. Medyo po. Hindi lang medyo. Sabi ni mama, napakahusay mo raw. Nag-atubili siya sandali. Pagkatapos ay maingat na nagtanong, bago ka pumunta sa Pilipinas, pangarap mo bang maging hairstylist? Sa tanong na iyon, halos bumagsak ang aking luha. Opo. Sa Belarus, gusto kong maging hairstylist pero dahil sa sakit ni tatay, hindi ko na natapos ang aking sinasabi at yumuko. Tahimik akong tiningnan ni Marcos sandali, pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Katerina, paano kung magsimula ka ulit dito sa Pilipinas? Mag-hairstylist ka? Mayroon ding beauty license dito sa Pilipinas. Pwede kang kumuha ng exam kahit na dayuhan ka. Hindi ako makapaniwala. Pero hindi ako mahusay magtagalog. Ayos lang. Unti-unti. Tutulungan kita. Nang makita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata, hindi ko napigilang umiyak. Talaga? Pwede ba? Oo. Sayang naman ang talento mo kung itatago mo lang dito. Nang gabing iyon natulog ako na may pag-asa, matagal na itong nawala sa akin. Hindi ko akalain na ang pangarap na binitawan ko ay maaari ko pa palang ituloy dito sa estrangherong lupa. Mula noon, nagbago ng lubusan ang buhay ko. Tinupad ni Marco ang kanyang pangako. Kinabukasan ng gabi, umuwi siya na may dalang ilang nakaprint na papel. Katerina, nag-research ako. May mga hairdressing education program sa lungsod na para lang sa mga dayuhan. Tinuturuan din sila ng Tagalog at inihahanda para sa hairstylist certification exam. Kinuha ko ang papel at tiningnan ng nakatulala. Talaga? Tumitinggap ba sila ng dayuhan? Oo, ito ay bahagi ng programa para sa New Migrant Family Resource. Mura lang din ang bayad. Mahirap, pero kaya mo yan, Katerina. Tutulungan kita. Nang gabing iyon, natulog ako na may pag-asa. Sa susunod na linggo, nagsimula ang aking bagong hamon. Nag-enroll ako sa klase para sa dayuhan sa Hairdressing Academy sa Vocational Training Center sa lungsod. Kasama ko roon ang mga babae mula sa Vietnam, Pilipinas na nag-asawa ng taga-Europe at Uzbekistan na nagpunta rin sa Pilipinas dahil sa international marriage. Ate, magtulungan tayo! Hinawakan ni Tran Ngoklan mula sa Vietnam ang aking kamay. Ang guro ay sabay na nagtuturo ng Tagalog at hairdressing techniques. Okay class, ngayon pag-aaralan natin ang layer cutting at perm. Sa araw, nagtatrabaho ako sa sari-sari store ng aking in-laws. At sa gabi, nag-aaral ako sa Hair Academy. Sa bahay, tinutulungan ako ni Marcos sa Tagalog. Katerina, dahan-dahan lang, marami tayong oras. Ang kanyang mga nakakaginhawang salita ang sumusuporta sa akin. Pagkalipas ng 6 na buwan, pumasa ako sa Basic Tagalog Proficiency Test. Bagamat ito ang pinakamababang antas, malaki ang kahulugan nito sa akin. Katerina, congratulations! Tuwang-tuwa si Marco nang makita ang aking certificate. Naghanda rin si nanay ng pineapple tart at prutas para sa isang maliit na pagdiriwang. Anak, ipinagmamalaki mo ako! Ngayon pa lang talaga magsisimula ang tunay na hamon. Nagsimula na ang formal na paghahanda para sa Hairstylist National Exam sa Hair Academy. 5 ang written subjects: Public Health Management Law, Dermatology,
trichology, cosmetic science, at kailangan mong perpektong gawin ang cutting, perming at coloring sa practical exam. Noon, naghanda si nanay ng isang espesyal na regalo para sa akin. Nilinis niya ang maliit na bodega sa likod ng sari-sari store at naglagay doon ng segunda manong upuan, salamin at mga hairdressing tool. Anak, mag-practice ka dito. Libreng ayusin ang buhok ng mga tao sa komunidad para makapag-ipon ka ng karanasan. Nanay, naiyak ako. Mahigpit na hinawakan ni nanay ang aking kamay. Alam ko na ngayon ang pangarap mo. Tutulungan ka ni mama. Mula ng araw na iyon, nagsimula akong magbigay ng libreng serbisyo sa pag-aayos ng buhok para sa mga lolo at lola sa aming komunidad. Ay, Katerina, salamat. Para akong bumata ng 10 taon. Masayang-masaya ang mga lola habang nakatingin sa salamin. Nagsasanay ako ng mga teknik na natutunan ko sa academy sa totoong sitwasyon at unti-unti akong nagkaroon ng kumpiyansa. Oo, ito ang gusto kong gawin. Pagkalipas ng 1 taon, sinubukan ko ang Hairstylist National Exam sa unang pagkakataon. Kailangang 60 pataas ang marka sa lahat ng 5 written subjects at kailangang perpektong matapos ang practical skills sa loob ng limitadong oras. Sa sasakyan papunta sa exam venue, mahigpit na hinawakan ni Marco ang aking kamay. Huwag kang kabado, gawin mo lang ang nakasanayan mo. Napakagaling mo na, Katerina. Ngunit, bumagsak ako. Pumasa ako sa written exam, ngunit naubusan ako ng 5 minuto sa practical exam. Paglabas ko ng exam venue, napaupo ako sa sahig at umiyak. Hindi ko ba talaga kaya? Sobra ba akong naghangad? Mahigpit akong niyakap ni Marco. Ayos lang. Ito ang unang pagsubok. Mas magiging handa ka sa susunod. Naniniwala ako sa iyo, Katerina. Ang kanyang pagtitiwala ang nagpabangon sa akin muli. Pinasigla rin ako ng guro sa Hair Academy. Katerina, sapat na ang skill mo. Kailangan mo lang ay time management sa susunod. Huwag kang susuko. Pagkalipas ng 6 na buwan, sinubukan ko ulit sa pangalawang pagkakataon. Nagpractice ako tuwing gabi. 55 minuto sa cutting, 30 minuto sa perming, 55 minuto sa coloring. Pinagsabay ko ang pagtaas ng bilis at accuracy habang inaayusan ko ang buhok ng mga lola. Sa araw ng exam, kalmado kong isinagawa ang lahat ng proseso. Cutting, perming, coloring, styling. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit sinunod ko ang lahat ng pinagpraktisan ko. Pagkatapos ng huling styling, tumingin ako sa orasan. Saktong 2 minuto at 30 segundo ang natitira. Nagawa ko. Araw ng pag-aanunsyo ng mga pumasa. Nakaupo kami ni Marco sa harap ng computer. Nanginginig ang aking mga kamay habang inilalagay ang exam number at pinindot ang enter. Lumabas sa screen ang salitang, pumasa. Sa sandaling nakita ko ang 2 salitang ito, napaupo ako sa sahig at umiyak. Ang lahat ng pinaghirapan ko ay parang flashback na dumaan. Niyakap ako ni Marco at umiyak din. Congratulations, Katerina. Nagawa mo talaga. Ang galing mo. Tinawagan ko ang aking guro sa Hair Academy. Masayang-masaya rin siya. Katerina, congratulations. Ang pagsisikap mo sa wakas ay nagbunga. 2 buwan pagkatapos kong pumasa, may bakanting maliit na salon sa sentro ng bayan ng Imus. Ang upa ay 15,000 pesos sa 1 buwan. Ito ay isang maliit na espasyo, mga 6 na square meters. Katerina, dito ka na magsimula. Ano sa palagay mo? Maingat na tanong ni Marco. Pero, ang pera. May naipon akong pera. Gamitin mo na lang muna iyon para magsimula at sabi ni nanay, tutulong din siya. Hindi ako makapaniwala. Nagagawa ito ng pamilyang ito para sa akin. Talaga? Pwede ba? Oo. Pangarap mo ito, di ba, Katerina? Pagkalipas ng 1 buwan, nagbukas ang maliit na salon ng komunidad. Katerina's Salon ang nakasulat sa signboard. Nang araw na iyon, tumayo ako sa harap nito at umiyak ng matagal. Ang Katerina's Salon na pinangarap ko sa Minsk ay natupad dito sa Pilipinas. Sa unang araw ng pagbubukas, pumila ang mga lola ng komunidad. Katerina, congratulations! Kami ang unang customer mo. Dumating din si nanay at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Congratulations! Ipinagmamalaki ako ng aming manugang! Ang aking guro sa Hair Academy at ang aking mga kaibigan mula sa foreigner class ay dumating din na may dalang bulaklak. Tahimik na ngumiti si Marco sa isang sulok ng tindahan. Pagkalipas ng 1 taon, ang Katerina's Salon ay naging sikat na salon sa Imus. Lalo na ang aking cutting at coloring techniques na napakapino, kaya marami na ring kabataan ang nagiging customer ko. Miss Katerina,
Maaari ba akong magpa-appointment sa susunod na linggo? Iba talaga ang galing mo. Sa panahong iyon, dahan-dahan ding nagbago ang relasyon namin ni Marco. Nagsimula ito bilang isang kasal batay sa kasunduan, ngunit iba na ito ngayon. Nagluluto kami ng hapunan pagkatapos ng trabaho at magkasama kaming nagpupunta sa palengke tuwing weekend. Nabuhay kami ng isang ordinaryong buhay. Naging tunay kaming mag-asawa. Isang hapon sa Tagsibol, maingat na hinawakan ni Marco ang aking kamay. Katerina, pwede na ba kitang tawaging asawa ngayon? Ngumiti ako at tumango. Oo, mahal husband. Pagkatapos, sa kauna-unahang pagkakataon, niyakap namin ang isa't isa ng may tunay na pagmamahal. Pagkatapos ng 6 na buwan ng pagbubukas ng salon, nakaipon ako ng sapat na pera. Tinawagan ko si Ina sa Belarus. Ma, pumunta po kayo dito sa Pilipinas. Ako na ang maghahanda ng tiket. Umiyak si Ina sa kabilang linya. Katerina, talaga? Pwede ba? Opo. Ayos na ako ngayon. May sarili na akong salon, may mabait na asawa. Gusto rin po kayong makita ng mga in-laws ko. Kailangan niyo pong pumunta. Pagkalipas ng 3 linggo, naghihintay kami ni Marco sa arrival hall ng NAIA. May hawak na welcome banner at mga bulaklak. Bumukas ang automatic door. At lumabas si Ama, nakaupo sa wheelchair kasama si Ina. Katerina, sigaw ni Ina at tumakbo papalapit. Niyakap ko rin siya habang umiiyak. Ma, namiss kita! Hinawakan ni Ama na nakaupo sa wheelchair ang aking kamay ng mahigpit. Anak ko! Lumapit si Marco para bumati. Magandang araw po, ako po si Marco Reyes. Sinabi niya ito sa Belarusia na inihanda niya. Mahigpit na hinawakan ni Ama ang kamay ni Marco at tumango. Salamat. Salamat sa pagiging mabait mo sa aming anak. Yumuko rin si Marco. Nang araw na iyon, umuwi kami sa Imos. Pagdating namin sa harap ng Katerina's salon, sa sandaling nakita ng aking mga magulang ang signboard, bigla silang napaupo sa sahig at umiyak. Katerina, nagawa talaga ng aming anak. Ang mga salita ni Ama ay nagpadagdag sa aking pag-iyak. Opo, nagawa ko po. Ang 2 linggo na kasama ko ang aking mga magulang ay parang panaginip. Bagamat nakasakay si Ama sa wheelchair, masaya ang kanyang mukha. Katerina, ang ganda ng salon mo, laging sinasabi ni Ina habang umiiyak habang tinitingnan ng aking salon. Ipinagmamalaki ko ang aming anak sa tagumpay niya. Masyadong pinakitunguhan ng mabuti ng aking mga in-laws ang aking mga magulang. Nagluluto si nanay ng Filipino dishes araw-araw. Nagpunta kaming lahat sa Manila at Tagaytay tuwing weekend. Ang mga sandaling kasama ko sila habang itinutulak ang wheelchair ni Ama at naglalakad sa Intramuros at MOA ang pinakapinapahalagahan kong alaala. Sa huling gabi, nagtipon kaming lahat sa hapagkainan, ang aking mga magulang, si Marco at ang aking mga in-laws. Itinaas ni tatay ang baso at sinabi, napakasaya namin na dumating si Katerina sa aming buhay. Isa na tayong pamilya ngayon. Sinabi rin ni Ama, salamat, salamat sa pag-aalaga sa aming anak ng ganito. Nang gabing iyon, nag-usap kami ni Ama ng nag-iisa. Katerina, masaya ka ba? Opo, masaya po talaga ako. Hindi naman yata ganyan sa simula, di ba? Alam ni tatay kung gaano ka nagdusa. Tay, pasensya na dahil inagaw ko ang iyong kabataan. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Ama. Hindi po. Hindi ko po pinagsisisihan na pumunta ako rito. Natupad ko po ang pangarap ko rito. Mababait din po ang pamilya sa akin. Wala na po akong pinoproblema, masaya po talaga ako. Hinaplos ni Ama ang aking ulo at umiyak ng tahimik. Salamat anak, salamat talaga. Pagbalik ng aking mga magulang sa Belarus, bumalik ako sa aking pang-araw-araw na buhay. Ngunit iba na ang lahat ngayon. Dumarami ang mga customer ng Katerina's Salon. Hindi na ako nag-iisa. Ang mga kaibigan ko sa New Migrant Center, ang mga lola sa komunidad at higit sa lahat, si Marco at ang aking mga in-laws ay nasa tabi ko. Isang hapon, naramdaman kong masama ang pakiramdam ko. Suka ako ng suka. Sa una, inakala kong may nakain lang akong masama, ngunit nagpatuloy ang mga sintomas sa loob ng ilang araw. Nag-alala si Marco, Katerina, hindi mo ba dapat magpatingin sa doktor? Ayos lang. Siguro pagod lang ako. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, hindi pa rin ako gumagaling. Bigla akong nasusuka habang nagtatrabaho. Sa wakas, nagpatingin ako sa doktor. Tiningnan ng doktor ang ultrasound screen at ngumiti. Congratulations, Katerina! 8 linggo ka ng buntis! Ano po? Tingnan mo ito. Tumitibok ang puso ng sanggol, di ba?
Sinundan ko ang daliri ng doktor at nakitang isang maliit na tuldok na may kumikislap na maliit na puso. Bigla akong naiyak. Sanggol! Magiging nanay na ako? Pag-uwi ko mula sa trabaho, nanonood ng TV si Marco sa living room. Tahimik akong umupo sa harap niya. Mahal, may sasabihin ako. Nagulat si Marco. Ano yon? Kinuha ko ang ultrasound photo mula sa aking bag. Mahal, tingnan mo ito. Kinuha ni Marco ang litrato at tiningnan ito ng nakatulala. Ano to? Mahal, may baby tayo. Sa sandaling iyon, umiyak si Marco. Talaga? Salamat, Katerina. Salamat talaga. Niyakap niya ako ng mahigpit. Tuwang-tuwa talaga si Marco. Naghintay siya para sa aking pangarap. Ngunit sa loob niya, umaasa siyang magkakaroon kami ng baby. Nang gabing iyon, sinabi namin ang balita sa aking mga in-laws. Umiyak si nanay sa sobrang tuwa. Tahimik na hinaplos ni tatay ang aking balikat. Magaling anak, napakagaling. Tinawagan ko rin ang aking mga magulang sa Belarus. Ma, buntis ako. Umiyak si Ina sa sobrang tuwa sa kabilang linya. Katerina, talaga? Salamat sa Diyos. Pagkalipas ng 7 buwan, nanganak ako ng isang malusog na babae. Napakagandang bata, half Filipino, half Belarusian. Niyakap ni Marco ang baby at umiyak. Ang ganda ng anak natin. Dumating din sa ospital ang aking mga in-laws at tuwang-tuwa silang makita ang baby. Ang aking mga kaibigan sa New Migrant Center at ang aking guro sa Hair Academy ay bumati rin. Pinangalanan siya ni Lolo Grandpa Reyes na Sofia Reyes, isang napakagandang pangalan. Ngayon, 1 taon na si Sofia. Marunong na siyang maglakad. Kilala niya ako. Pag-uwi ko galing sa trabaho, tatakbo siya papunta sa akin at yayakapin ako. Mama, sa tuwing naririnig ko ang matamis niyang boses, nalulusaw ang puso ko. Paminsan-minsan naaalala ko ang gabing iyon, 3 taon na ang nakalipas nang sumakay ako sa eroplano papuntang Pilipinas sa Minsk Airport. Akala ko noon tapos na ang buhay ko. Akala ko nawala na ang aking pangarap, kaligayahan at lahat. Ngunit nagkamali ako. Hindi ito ang katapusan, kundi isang bagong simula. Dito, sa Pilipinas, natagpuan ko muli ang aking pangarap. Ang pangarap na maging hairstylist na hindi ko natupad sa Belarus. Nag-aral ako ng isang estrangherong lengguwahe. Naghirap araw at gabi at maraming beses na gusto kong sumuko. Ngunit sa huli, nagawa ko. Higit sa lahat, nakilala ko si Marco Reyes. Nagsimula ito bilang isang kasal batay sa kasunduan. Ngunit ngayon, siya na ang pinakapinapahalagahan kong tao sa buhay ko. Ang taong nagtiwala sa akin, sumuporta sa akin, at nakasama kong tuparin ang aking pangarap. Ang aking mga in-laws ay nagmamahal din sa akin na parang tunay na anak. Ako, na hindi marunong magtagalog at walang alam sa kultura ng Pilipinas, ay mainit nilang tinanggap. Ngayon sa aking mga braso, yakap ko ang aking magandang anak na si Sofia na may lahi ng Pilipino at Belarusian. Ang aking mga magulang sa Belarus ay malulusog at maayos ang kalagayan. Bagamat nagdadialysis pa rin si ama, stable ang kanyang kondisyon. Ipinagmamalaki ko na nakakatulong ang perang ipinadala ko. Ang Pilipinas na ngayon ang aking bayan. Dahil dito ko natupad ang aking pangarap at binuo ang pamilyang mahal ko. Sa oras na ito, maaari kong sabihin ng buong puso, masaya po talaga ako. Gusto ko ring sabihin sa inyong lahat, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa buhay. Minsan, kailangan nating gumawa ng mga desisyong tila walang pag-asa. Ngunit ang desisyong iyon ay maaaring maging isang bagong pagkakataon. Ang lahat ng paghihirap ngayon ay magiging isang mahalagang hakbang patungo sa kaligayahan. Huwag kang sumuko. Nakakapagsalita na ng simpleng Tagalog si Sofia ngayon. Mama, baby, daddy. Sa tuwing naririnig ko ang kanyang malambing na boses, tuwang-tuwa kami ni Marco. Ang salon ko ngayon ay may 3 assistant at napakaganda ng takbo ng negosyo na kailangan pang magpa-reserve ng 2 linggo. Maraming customer ang nagmumula pa sa Manila. Miss Katerina, ang galing mo talaga sa Pilipinas. Sa tuwing naririnig ko ang ganitong mga papuri, naaalala ko ang malamig na gabing iyon sa Minsk na may hawak na tiket papunta sa isang estrangherong bansa sa isang lumang apartment. Akala ko katapusan na, ngunit ito pala ay isang regalo. Isang araw pumunta si nanay sa salon. Anak, alam mo ba? Pinupuri ka ng mga tao sa bayan. Hindi lang daw mahusay ka, napakabait mo pa raw sa mga customer. Ma, dahil po sa inyo. Kalokohan anak, sarili mong galing yan.
Hinawakan ni nanay ang aking kamay. Napakasaya namin na dumating ka sa pamilya namin. Hindi ka lang manugang, anak ka na namin. Ang mga salitang iyon ay nagpabaha sa aking mga mata. Tuwing weekend, madalas kaming pumupunta ni Marco sa Tagaytay para tanawin ang bulkan. Itinutulak ni Marco ang stroller ni Sofia at hawak ko ang kanyang kamay habang naglalakad kami sa dalampasigan sa paglubog ng araw. Asawa, masaya ka ba? Tanong ni Marco. Masaya. Napakasaya. Tumingin ako sa malayo sa horizon ng dagat. Sa kabilang dulo ng dagat na iyon, naroon ang Belarus, naroon ang aking mga magulang. Araw-araw nakikipag-video call ako sa kanila. Ipinapakita ko sa kanila si Sofia. Lolo, lola, kumaway si Sofia sa screen. Ang aking mga magulang ay umiiyak sa tuwa. Ang ganda ng apo namin, Katerina. Nagawa mo talaga ang tama. Ipinagmamalaki ka namin. Pagkatapos ng tawag, umiiyak ako sandali. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat. Pasasalamat sa aking mga magulang sa kanilang sakripisyo, kay Marco sa pagbibigay sa akin ng bagong buhay, sa aking mga in-laws sa pagtanggap sa akin, at sa Pilipinas sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Noong nakaraang taon, nakuha ko ang aking Philippine citizenship. Sa araw ng aking panunumpa sa Bureau of Immigration, naramdaman ko talaga na nabibilang ako rito. Ako, Katerina, ay nanunumpa na maging isang mamamayan ng Republika ng Pilipinas at susundin ko ang mga batas ng Pilipinas. Habang binibigkas ko ang mga salita, naaalala ko ang aking pinagdaanan. Mula Minsk hanggang Imus, mula sa kawalan ng pag-asa hanggang sa pag-asa, mula sa estranghero hanggang sa pamilya. Ngayon, ako si Katerina Reyes, Pilipino at Belarusian. Ang dalawang bansa, ang dalawang kultura ay naghalo sa akin. Sa salon, nakikipag-usap ako sa mga customer sa Tagalog. Sa bahay, tinuturuan ko si Sofia ng Belarusian. Mama, ano ang tawag dito? Spasiba. Spasiba, pag-uulit ni Sofia. Kahit hindi perpekto ang bigkas, napakaganda niyang pakinggan. Umaasa ako na kapag lumaki siya, ipagmamalaki niya ang kanyang lahi at ipagmamalaki niya ang kwento ng kanyang mama. Isang araw, maiintindihan niya na isinuko ng kanyang mama ang pangarap niya para sa kanyang pamilya, nagpunta sa isang estrangherong bansa at pagkatapos ay natagpuan muli ang pangarap niya roon at nagtayo ng isang masayang pamilya. Hindi lang ito ang aking kwento, ito ang kwento ng maraming bagong migrante. Sa New Migrant Center, volunteer ako ngayon, tinutulungan ko ang mga kapwa kong babae na nagpunta sa Pilipinas. Huwag kayong mag-alala, nang dumating ako rito, wala akong alam sa Tagalog. Ngayon, tingnan nyo, may sarili na akong salon. Kaya nyo rin yan. Hawak ko ang kanilang kamay at ipinapasa ko sa kanila ang init na ibinigay sa akin ni nanay, ni Marco at ng aking mga guro. Napakaganda talaga ng buhay. 3 taon nang nakalipas. Kung may nagsabi sa akin na magkakaroon ako ng salon sa Pilipinas, magkakaroon ng mapagmahal na asawa at in-laws, at magkakaroon ng isang magandang anak, hinding-hindi ako maniniwala. Ngunit lahat ng ito ay totoo. Lumubog na ang araw. Nakatayo ako sa harap ng salon. Ang 5 salita na Katerina Salon ay kumikinang sa sinag ng sunset. Ito ang aking tindahan, ang aking pangarap, ang aking buhay. Naglalakad papalapit si Marco, hawak si Sofia. Mama! Tumakbo si Sofia sa akin. Lumuhod ako at binuksan ang aking mga braso. Niyakap ko ang aking anak at tumingin kay Marco. Ngumiti siya sa akin. Uwi na tayo, asawa. Oo, uwi na tayo. Magkahawak kamay kaming 3, naglalakad sa maliit na iskinita ng Imus. Ang sunset ay nagpapahaba sa aming mga anino. Ito ang aking kwento, mula Minsk hanggang Imus. Mula sa kawalan ng pag-asa hanggang sa kaligayahan. Mula sa estranghero hanggang sa pagiging kabahagi. Kung nahihirapan ka ngayon, kung sa tingin mo ay wala ng pag-asa ang buhay mo, tandaan mo ang kwento ko. Minsan, ang pinakakawalan ng pag-asa ay ang simula ng isang bagong buhay. Minsan, ang sapilitang pagpili ay ang pinakamagandang regalo. Huwag kang susuko sa pangarap mo. Huwag kang susuko sa pag-asa. Dahil hindi mo kailanman malalaman kung anong uri ng kaligayahan ang naghihintay sa susunod na kanto. Ito ang kwento ni Katerina mula sa Belarus. Ano ang masasabi ninyo? Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, mag-subscribe, mag-like, at i-on ang notification bell para sa mas marami pang nakakaantig na kwento. Salamat po!